Huwag mong ipopokus ang iyong sarili sa isip na hanggang dito na lamang ako. Hi guys! Welcome to my channel. So it's me again, RV. And for today's video, one of the most amazing person that I know here in Italy, dito sa Milano, nakilala ko, si Ate Marlene. Well, hello! Hi! Kumusta tayong lahat? Okay. So, kumusta naman te ang iyong kabataan? Paano ka, like, parang namulat or nung lumalaki ka? How would you describe it? Yung totoo, yung real talk. Mahirap lang talaga kami. Naiyak tuloy ako. Maalala ko tuloy yung aming kahirapan. Yung sa totoo lang, mahirap lang talaga kami. Yun nga lang. Salamat din dahil Kumbaga, fresh pa din sa'yo, ate. Yung dati. oo, tsaka hindi mo naman malilimutan. Yung nasa puso mo lagi yung kung ano yung nakaraan mong buhay. Kung hindi mo tatalikuran at patuloy mo siyang maalaala, patuloy mo siyang yayakapin. Para sa akin kasi, Naiyak ka na kagad din. Ano ba yan? para sa akin kasi, yung sa na-experience ko, sa buhay ko, yung kahirapan mo, ang kung paano ka dito lalakas ang loob, at kung paano maititindig ang sarili mo. Sa kabila ng hindi naman ako nakapag-aral dahil mahirap nga lang kami. Pero, kumbaga, nagpatuloy na nabuhay at nagpatuloy na naging matapang sa lahat ng pinagdaanan sa buhay. Hindi kasi pagdaanan ko talaga yung sobrang hirap namin. Anong pinakamahirap doon? Anong pinakamahirap? Grabe. Kasi, siyempre, yung nanay namin, nila yung nagbuhay sa amin, maliliit pa kami. Ang trabaho ng nanay namin, maglabada, ganyan. Lagi kami kasama ng aming ina sa paglalaba. So, bata pa lang naiyak ka na sa hirap? Hindi ka Hindi. naiyak? Kasi hindi ko pa, kasi alam mo kung ba't ako naiiyak? Kumbaga naalala ko na babalik ako, naisip ko yung buhay namin kahirap na narating ko yung kung anong meron ako. Ngayon nasa ibang bansa ako, na hindi naman lahat ng mahirap at hindi nakapag-aral, nakating ng ibang bansa. Doon, yun ang, parang nagiging emotional ako, dahil parang sasabihin natin, naging matagumpay ako sa buhay. Sa kabila na naging kahirapan namin. Yun, ang ibig ko sabihin. Kumbaga, sa layo ng ano. Ang layo ng agwat. Imagine. So worth it lahat. Sabi ko nga nung naalala ko pa yung kapatid ko noon, sabi, dalawa kami ng kapatid ko, bunso yun, sabi nung kapatid ko. Pag may dadaang aeroplano, naglalaro kami. Dadaan yung aeroplano, sabi na, ate, paglaki ko, sasakay ako dyan, mag-a-abroad ako. Para daw, yumaman niya. At sabi ko naman, ayoko, hindi ako mag-a-abroad. Kasi alam kong hindi mangyayari. Dahil ang iniisip talaga nun sa totoo lang, ang nakakapag-abroad yung may pera, may pinag-aralan, at saka marunong may English. Yung tatlong yun, wala ako noon. Kaya, hindi, kumbaga parang, alam mo yun nga na, hindi ko naman nakalain na, nato pala ako sa ibang bansa, sa Italy, na Europe pa ha. Ang social, Italy. Social pa. Okay. Kasi nadanasan ko din naman yung kahirapan namin na naglabada ako. Kahit dalaga ako, naglabada ako, tapos yun ang natulungan. Di siyempre gawa ng nag-iisa lang naman ang nanay, ang inay ko na nag-iisa lang sa buhay, ilang kami binubuhay. Ano yung parang pinakamahirap nun nung bata ka na parang pinagdaanan mo? Kung sa kahirapan, talagang parang hindi mo ma-describe yung hirap eh. Sadyang is na mahirap. Hindi kayo masyado nakain ng or? Hindi naman kami umabot sa hindi nakain. Pero, hindi namin natikman yung masasarap na pagkain, ika nga. Ang mandarasan din namin kumain na yung, alam mo yung mga gabi, mga nilugaw, yung ganyan, yung araw. Tapos pag papasok ka sa school nun? Aba, naranasan namin kung papasok sa school, hindi naman kami nag-aalmusal. Ang gagawin ni inay noon, susunod yun ng kahit mga gabi, mga saging. Malayo yung school niya? Hindi rin naman, malapit. Hindi naman kasi malayo. Kaya siyempre,
Wala pa nga laman ng tiyan ng ano eh, di ba't may recess? Eh kami naman nun, wala kaming perang pambaon. Ang gagawin ni inay, magsusunod na lang ng ano, ng mga kamote, nilagang saging, ganyan. Yun ang ano namin yung araw. Pero kagaya din ba nung parang ibang nakita ko like sa video or sa TV? Kayo may tsinelas naman kayo noon, no? May tsinelas din naman, kaya lang minsan kabilanan, alam mo yung kabilanan, yung ibang magkaiba ang ano, yung magkaiba yung... Okay. Eh, basta ang hirap namin noon, hindi ko makalimutan talaga ang hirap namin. Pero alam mo naman, ang ano ko lang naman, kami namin na disiplina. Hindi naman kami ibig sabihin, hindi naman kami naging pariwara sa buhay. Hindi naman. Kami naman na disiplina aming magulang. Tapos, bali yung nangyari, nagka-pamilya ka na bago ka pa nag-Italy, no? Oo. No. Tapos, ilang taon sila no, nung napunta kang Italy? Yung mga anak ko? Second? Oo, grade 1. Pero bago kang nag-Italy, anong work mo nun? Abay din Alabada. Alabada. Tapos, hindi kayong parang, kahit gusto kong mag-abroad, wala naman sa isip mo yon. Paano dumating yung opportunity na to? Ano yun? Kasi nga yung dalawa kong kapatid yan, sa Tibebet at Tiwani. Talagang sila yung mas hindi ko unang nag-abroad dahil nauso nga yung Italy. Oo, talaga nauso na ito. Oo, sikat na yung Italy. Talagang sobrang sikat na yung araw, nung panahon nila. Hanggang sa panahon ko. Ngayon, nung nauna sa Tiwani, sumunod si Ate Bebot. Mga siguro makalipas ang ilang taon. Pinag-isipan nila na yung ako na yung kuhanin. Okay. Ako na yung kuhanin. Siyempre, doon na talagang yung nagsidhi na rin ako na maka-abroad ng sa hirap ng buhay. Kumbaga, wala ka naman naisip na mag-abroad or naghangad na ganon. Kusang dumating sa'yo na ganon. Siguro nagtatawag na destinasyon. Tapos, ano nangyari pagdating mo sa airport dito sa Italy? Ikaw lang mag-isa, di ba? Hindi, 3 kami noon. Agency. Okay. Pero dito sa Milan, may kasama ka? Hindi, yung 3 kami, hindi ko nakalimot na yung 2. Okay. Tapos, pagdating mo sa immigration? Iya, nahuli kami noon. Nahuli kami noon. Bakit? Wala naman kayong ginagawang masama? Hindi kasi, wala kang dokumento. Okay. Parang siyempre, hinuhuli kami noon. Nahuli kami na hold. Okay. Tinanong, hindi mo na ako marunong mag-Italiano. First time nga eh. Okay. Tapos, yung tinatanong ako, hindi man din ako makasagot ng English, hindi naman ako makasagot ng Italiano. At musta lamang. Ano nangyari? Kaya ang inano ko, natatandaan ko lang talaga noon. May balidya kami noon. Siyempre, may dala kang luggage. Nagkataon na nagkameron ako ni mensa ko na bigla. Di siyempre, wala ka naman paglalabas sa daan ng mga panting pinagano. At pinabuksan sa akin ng guard ng... Tapos? Totoo yun, di nga. Sumingaw siguro pagbuksan nila, sumingaw yung baligya, di siguro nabahuan sa sabi niya, pinamusta na... Sara na. Tapos pinalis na ako. So, ibig sabihin, nung question ka ng immigration, wala kang nasagot kasi hindi ka nakaka-English. Tapos, parang sa tagal, parang, sige na lang. Hinayaan ka na lang. Tsaka natatanda ko nung pinabuksan yung maleta. Hindi, totoo yun. Wala naman nakita. Wala naman nakita yung maduming panting may dugo. Sumingaw. Kumbaga, hinayaan na lang nila. At saka hindi pa ang istorya pa rin sa akin noon. Siyempre, decidido na ako, nakukuhan talaga nila ako. Alam kong pagpunta ko dito ay baklas na tinatawag. Ewan kung ano mo yung baklas na tinatawag. Oo, kasi yung passport, hindi, yung sticker, picture is sticker lang, di ba? Ini-sticker lang picture. Pero alam mo yung baklas na tinatawag? Yun ata yun. Ang ginamit ko noon sa journal, sa kapatid yan, Atiwani, at passport. Yun ang ano ko. Para lang ako mapagkalooban ng yung sadyang makalusot papunta rito. Dahil siyempre, ang iniisip ko, utang ang aking ginastos, kailangan kong bayaran. Tubuan. Alam kong, kung hindi ako makakating,
tutubo ng tutubo. Sila ang mapoporisyo yung mga kapatid ko dahil sila ang nakagarantor, sila ang umutang. Kaya ang dalangin ko noon, hanggang hindi ako nakakaalis ng sa Pilipinas, tuwing hapon, sa simbahan ako sa amin. Dalangin ako ng dalangin na samahan po ninyo ako sa pag-alis kong ito, marating ako ng Italy. Sabi ko, Panginoon, alam po naman yun na sinabi ko, hindi po ako marunong mag-English, hindi po ako marunong, wala po akong pinag-aralan. Alam mo naman talaga kung baga nakikipag-usap ako bilang parang tao sa tao. Sinasabi ko, siyempre alam na ng Panginoon yun na wala itong, kung baga alam ng Panginoon na sabi natin na ito ay anak kong, ito ay mangmang, walang kalam-alam. Di siyempre sinabi ko, namanahata pa ako noon. Totoo yan. Sabi ko, makaalis lang ako, makating ako sa bansang Italy. Sa pagbabalik bayan ko, sabi ko, magpapadamit ako noon sa Mahal na Birhen. Mahal na Birhen Santa Clara, dahil naniniwala pa ako noon na talagang, kumbaga naniniwala pa rin ako sa kanya na makakatulong at siya ay Diyos pa rin. Para sa akin ay Diyos. Kaya naman ang paniniwala ng Katoliko, di ba ga? Sabi ko, once na makapagbalik bayan ako, bibihisan ko yung Mahal na Birhen. Dahil sa amin yung Birhen Santa Clara, binibihisan niya ng kung sino siya gagastos. Halimbawa, ikaw, bibihisan mo siya, ikaw ang gagastos. Mahal yun. Nung dumating ka ba dito, nakahanap ka kagad ng trabaho? Isa-isang buta rin, pang-utay-utay. So medyo mahirap pa rin, hindi kayong agad nakaano? Hindi naman, siyempre, hindi. Pero, utay-utay hanggang sa napuno ako. Hanggang sa Pero hindi ka naman yung tipo na, wala talaga ilang buwan na parang wala talaga, walang kita, walang work. Hindi naman, parang pa isa-isa may nakakapagsabsab na, parang, alam mo naman dito sa una-una, sabsab, teacher hanggang sa... So may kinikita ka din talaga lagi. naman. Tapos nakakapagpadala ka, consistent, kumbaga lagi. Ilang taon bago ka nakauwi? Halimbawa, pagdating mo... 5 taon ka andito, tapos nakauwi ka na. May papel ka na, nakauwi ka. Dumating ako 1999, May 20, 1999. Grabe. Tapos, Tanda ko pa yun. Tapos, umuwi kang unang Pinas. Siguro mga 2005. 2005? O 2004. Mga 5 years. Medyo lumaki na nun sila. Sila kayo. Oo, malaki na. Oo, malaki na. Malaki na sila. Malaki na. Grade 6 yata ng aking sikip. Yan ang nila pagdating mo. Wala lang. Parang dead man lang ako sa kanila. Oo, totoo yung parang dead man ako sa kanila. Gawa ng siyempre, iba rin yung hindi mo sila na nakapili. Kasi parang matagal ka kasi na Yan ang pinakamasakit sa isang ina. Na para naman yung nagsikap ka, nagsakripisyo ka, ibinigay mo sa anak mo. Tapos, nung makita kayo din makalang, parang, ina kanila, alam nilang ina kanila, pero hanggang dun lang. Iba pa rin sadya yung nalilimliman ng ina, ng isang anak. Pero at least hindi na ganun ngayon. I mean, okay na ngayon, no? Ang mga anak ko. Okay na, kayo. Tapos, nung pag-uwi mo, pinano mo yung panata mo? Aba, oo, yun. Tinupad ko ang pangata ko. Talagang namalimos talaga ako. Para may panata. Oo. Magkano na nakuha mo sa panlilimos? Mahigit 500 pesos. 500? Mahigit. Sa panglilimos, naka 500 ka? Okay. Yun naman kaya ako naman nata kayo, kaya ako ginawa yung panata. Kumbaga sabi nga, nangako ka. Di ba nangako ka, may commitment ka. Na ngayon yung commitment mo yun, dapat tupadin mo. Kasi Diyos ang kausap mo. Naman na, siyempre, ang paniniwala ko noon ay si Maria ay Diyos. Sa kanya ako nangako. Nandun, siyempre, natatakot ako. Kasi pangako mo ngayon, baka mamaya, pag hindi mo tinupad yung pangako mo, kung ano mangyari sa iyo, di ba ka? Kaya ako tinupad yung ginawa ko talaga, nagpalimos ako. Sa bayan ng Lipa City, sa palengke. Grabe. Oo, at saka alam mo, doon mo makakita sa ganyang sistema ang iba't ibang uri ng puso ng tao pa. Ng puso ng tao. Bakit?
pag-iisip at puso ng tao. Bakit? Oh, bakit? Kasi sa panglilimos mo, sa panghihingi mo, mayroong titingnan ka, Oo. mayroong Sige. tatanungin ka. Kasi hindi ka naman ididilma. mukhang manglilimos noon. Siyempre, bagong dating ako nung galing Italy, di siyempre, eto nga, meron niyang dalawa, isang lalaki at matanda. Lumapit ako. Sabi ko, pwede pong makahingi po ng konting tulong. Tapos tumingin yung matanda. Siguro patay na yun. Magbibigas siya. Sabi niya, ining sa itsura mo yan, mukhang hindi ka mahirap. Mukhang galing yung ibang bansa ka. Ano ang dahilan at ikaw ay ginawa mo ito? Siyempre, kita nila siguro okay, isang balik ko. Hindi pa naman siguro ako ganitong kamudrang. Sinabi ko yung totoo. Sabi ko, panata ko ito na pumunta ako ng bansang Italy na pag ako'y nakaliban ay pagbabalik ko ay magpapadamit ako ng santa sa amin. Pero hindi ko kukunin sa pinaghirapan ko sa bansang Italy, kundi ipanghihingi ko, ipagpapalimos ko. Sabi niya, napakaganda naman ng mo, sabi niya. Tapos meron ding isa pang babae nagtanong sa akin, sabi, Ining, alam pag panata mo yan, anong ipinata mo? Sabi sa akin. Hindi sinabi ko din yung totoo. Meron naman ako lumapit, mag-asawa, magtitinda ng sibuyas at kamatis. Humihingi, sabi ko, pahingi po ng Siyempre, parang hihingi talaga. Sabi ko, kahit magkano lang po. Siyempre, kahit magkano, hindi ka mo pwede mamit. Hihingi ka nga lang eh. Ano mo sabi sa akin? Bulok na kamatis, gusto mo? O, totoo yun. Ano sabi mo? Sige po, kung inakaya, kung yun, tatanggapin ko. Hindi, totoo kasi, kaya nasabi ko, doon mo makikita ang iba't ibang uri ng tao. Sa panglilimos? Sa panglilimos. Kasi iba't ibang tao yung makakausap mo, iba't ibang isip, iba't ibang ugali, iba't iba ang kalooban nila. Nung nagbakasyon ka, nun sa unang bakasyon mo yun, no? Tapos, nung pagbalik mo na sa Italy, hinatid ka ng asawa mo na nila? Hinatid. Anong na-feel mo nung paalis ka na? Siyempre, nalulungkot din ako. Kasi hindi mo ulit alam kung ano. Hindi, alam ko kailan ka babalik. Parang ang sakit yung iiwanan mo na naman ang mga anak mo na hindi mo naman kita ang nangyayari. Hanggang sa pagdating mo dito, medyo nasanay ka na ganito na talaga yung buhay na lang. Kailan kayong parang naka-adjust na, no? Na andito ka sa Italy? Kasi nung una, medyo nahihirapan ka ba sa work nung una? Ay, hindi. Hindi. Kung sa trabaho, hindi. Sanay kahit nung una pa lang? Oo. Pero yung tipo na parang may mga na-experience ka na habang andito ka sa Italy, yung parang pagtrato ba sa'yo ng tao or may mga ganong problema? Oo naman. Meron naman siyempre. Lalo pa sa katulad ko na walang nursing na aral. Tapos ibang bansa pa ito. Hanggang naman. Anong grade ka ba sa... Nag-graduate grade 6 lang ako. Nag-graduate kang grade 6? Ganun lang. At saka siyempre, hindi ba maiiwasan yan eh. Na i-discriminate ka ng iba't ibang tao sa iba't ibang tao. Sabi ko nga, iba't iba naman ang puso't isipan natin. Meron tatanggapin ka, meron kang hindi tatanggapin. Meron kang... ano yung parang pinakamalala na parang feeling mo, inano ka nung tao, parang dinown ka or inapi ka dito sa ibang bansa? Yung idinaw na ako? Yung parang inano ko na, wala kang halaga. Yung gano'n, yung parang inapi ka or nalipusta ka. May gano'n ba? Meron. Pero meron pang mas worse doon sa hindi ko na lang pwedeng banggatin. Ang isang sa akin sa experience sa trabaho, naging gobernante ko yan sa trabaho ko sa hotel. Bakit? Ikaw baga naman ang dikdikis sa ulong gamitin mo yung... Dinuro ka? Oo, nagdanasan ko yan. Ginayon ako, sabi niya, gamitin naman yung utak mo. Yun yung parang pinakamatindi sa lahat ng trabaho mong pinagdaanan dito. Na parang ginan yung pagtrato sa'yo. Pangit na pagtrato. Mayroon pang mas worse, pero hindi ko pwedeng Kumbaga yun yung kasunod na mas worse. Naman. May papel ka na lang, di ba? Kahit pa. Hindi ka na lumaban, hinihan mo lang. Unang-una ko ako'y makikipaglaban. Hindi man ako makakapagsalita kasi hindi man ako parlabeni. Yung salita Italiano. Fluent sa Italiano. Ano na lamang, idinaan ko na lang sa panalangin. Pero alam mo naman ang nangyari doon.
head na supervisor. Na tinanggal sa trabaho. Dahil sa panalangin mo? Hindi ko sinasabing dahil sa panalangin ko. Wala ako sinasabing tanggalin sa aking panalangin. Kumbaga parang ipinanalangin ko na siya na ikaw na lang po ang bahala sa kanya. Siyempre nasaktan din naman ako sa ginawa niya. Bakit ka dinuro-duro? Sa pagkakamali ko sa trabaho, ganyan. Yun ang kanyang karakter. Tapos nung dinuro ka, hindi ka naman yung parang nasaktan naglaban? Ako. Hindi. Nasaktan ako. Siyempre, Tinanggap tinanggap ko na lang. Kasi nasa trabaho tsaka head ng ano. Ano mo naman nangyari doon? Tinanggal sa trabaho. Natanggal. Alam mo yung huling araw niya na? Ng trabaho niya? Ano, yung hinanap niya ako sa Diga, ang hotel naman, first floor, second floor. Hinanap, kumbaga, pumunta siya sa aking room kung saan ako nagtatrabaho. Ama na siya. Sabi niya sa akin, Marilyn, sabi niya, kung sa Tagalog, aalis na ako. Kung brava, sabi niya, magpakagaling ka sa trabaho. Oo, brava. Ito sa brava, sabi niya ganyan. Ibig sabihin, magpakagaling ka sa trabaho, ganyan. Nag-hug siya sa akin. Tapos yung hug niya sa akin, na pumatak ang luha ko na hindi ko naman alam kung bakit. Kasi ano, parang nagkaroon ng katarungan yung ginawa niya sa'yo. Siguro din, oo. Siguro din kasi isipin mo, para ano pa, kumbaga iniisip ko lang, huling araw niya na. Pwede naman siya umalis na hindi mo maalam pa, sino ba ako? Diba? Kasi nung una, parang minamaliit ka niya, tapos nung paalis na siya, biglang pinahalagahan ka. Hindi ko rin alam ha, hindi ko masabi. Yun din ang tanong ko. At tinatanong ko sa sarili ko, bakit? Anong meron? Tapos nag-hug siya sa akin. Tapos yung pag-hug niya, ba't pumatak yung luha ko? Hindi ko alam kung bakit. Hindi ko alam kung bakit. Kung ano ba ito laglag ng luha dahil ako'y mawawala na siya, mababawasan yung stress ko sa trabaho. O parang kasi parang siguro yun yung naramdaman mo na parang nag-sorry ata siya sa ginawa niya sa'yo na hindi niya man nasabi. Kaya siguro siya nagsalota bago siya umalis. Na ay, hindi ka pala yung dapat na binabaliwala lang. Alam mo kung ba't siya natanggal? Ano din siya yung sa totoo lang salbahe din naman talaga sa trabaho. Masyado siya mapagmataas. Romanya yun, Romanya. Meron siyang tinanggal na kameryera katulad ko. Ang ginawa, tinanggal talaga. Siya yung nag-decide. Oo, siya nag-decide, tinanggal. Ngayon, ang ginawa ng kameryerang ayon, inilaban niya, naglabanan sila sa korte. Naglabanan sila. Natalo siya. Natalo siya. Ang nagpatanggal sa kanya, yung abogado ng yung halimbawa, ang abogado ng kalaban niya. Yun nagpatanggal. Galing mo. Ngayon, yung kameryerang yun, nanalo. Nakabalik sa trabaho, siya naman talaga mismo natanggal na hindi na siya nakabalik. Galing no? Kasi parang nagkadaroon din ng justice yung parang nangyari. Pero yung unang mong trabaho dito, mga linis-linis, paano ka na punta sa hotel? Hindi ako nagiging success sa bahay. Kumbaga parang hindi siya nagtatagal sa akin. Na hindi ko naman alam, parang ginagawa ko na yung lahat ng kaya kong gawin. Pero hindi naman yung 1 buwan, 2 buwan tatanggalin ako. Taon din naman. Okay. Taon din naman na, minsan pagkalipas ng 2 taon, pagkalipas ng 3 taon, meron pa nga 6 taon siya pang gumawa sa akin ng dokumento, bigla akong tinanggal. Kasi? Oo, si Alessandra. Kasi? Hindi ko alam. Mas yan. Tapos biglang nagkaroon ng opportunity na, ay pwede ka mag-work tagal ko na dumating, hindi dumating pa yung punta siguro. May mga 6-5 taon akong straight na walang trabaho. Ang trabaho ko, konting-konti lang, hanggang hindi ako nakakabayad ng part-time lang. Bahay. Hindi ako nakakabayad ng pambili ng pagkain. Dito mismo sa Italia dito na. Kaya ako naman, may part-time ako. Mas inuuna kong magpadala sa akin mga anak. Then mas priority ko yun. Di ba rin ako dito mawalaan, di na bali akong wala akong ganito, wala akong ganyan. Basta mapagpadala ko lang aking mga anak. Ayoko magutom sila. Ayoko silang kahit minsan hindi ako nakapumalya ng pagpapadala sa aking mga anak. Ang tagal. Siguro mga 5-6. Hinahanap mo yan yung or may nagsabi sa'yo na, ay, dito sa hotel. Hindi ka, ganito. Tapos, dumating pa yung time na, babangon.
hihiga, ang lalaglag sa akin ay luha. Kasi wala Wala akong trabaho eh. Kung as nakakukunting trabaho ko, siyempre, sayang yung araw, sayang yung maghapon, nakatunganga lang ako, may pumapasok man sa akin pera. Konti lang, kasi lang pang pamilya ko. Hindi ko man pwede silang, ang tagal. Talagang tagal. Na doon ko talaga naranasan ang lahat ng katakot-takot na sa buhay ko, yung wala na akong trabaho dito sa bansa. Naisip ko nga noon, sabi ko, kung talagang hindi ko naswerte dito, pauwi na lang ako, umuwi na lang kasi alaga ako na lang mga anak ko kasi nandito nga ako sa ibang bansa, wala naman trabaho. Tapos natatanda ako pa noon, si Maylene, asawa ni Raymond. Ayun naman si Maylene. Kumbaga sa Paul naman, medyo magkadikit na kami niyan. Yung medyo malapit niya sa akin, malapit. Niyakag niya ako, sabi niya, tita tayo magsimba doon sa Katoliko. Simba kami dalawa, tapos nagdadasal ako, nahingi ako ng trabaho, ganyan. Nilabas na kami ng simbahan. Paglabas namin ng simbahan, kumagulhon na ako ng iyak. Talaga? Hindi ko napigilan, kumbaga, sa loob ng simbahan, habang nalangan ako, pinipigil ko yung luha ko. Di ka, ang pakirap naman pigilin. Di nagulat si Ate Maylene. Tiga, ang hirap naman pigilin ng pag-iyakan na. Ang hirap naman pigilin nun kahit anong pigilin mo, hindi mo mapipigil. Siyempre, alam naman mag-ngal-ngal ka sa simbahan, parang ang kakahiya rin naman. Di paglabas namin simbahan, nakagulo ako ng iyak. Tapos? Hindi, siyempre nagulat naman si Maylene. Sabi niya, ay tita, sabi niya ganyan. Alam niya may problema ako. Sabi niya, tita, maupo muna tayo dito. Di po kami. Pinaupo mo niya. Siguro, pinahimasmasan niya muna. Nagulo na ako. Alam mo, may Italiano. Dinako po kaming dalawang ganyan. Kumbaga, inaalo ako ni Maylene. Alam niya nga, ito problema ko. Maya-maya may Italiano doon. Dadaan niya, parang ganyan dadaan. Tumigil. Kumuha ng dinukang wallet. Kumuha ng pera. Binibigyan. 5 euro yun. Biniaabot sa amin. Sabi niya, nagsalita Italiano siyempre hindi ko pa naman masyadong maiintindihan. Hindi pa naman ako talagang panglabay ng umakaw-kawa. Sabi daw ni Mel, no, gracias, ganyan. Nagpapasalamat daw, sabi niya. Sabi daw ng Italiano, hindi ko alam kung anong problema. Hindi daw niya alam kung anong problema ko. Pero saan daw yung ibinibigay niyang 5 euro ay makatulong kung ano man yung problema ko. Si Maylene naman sabi, no, gracias. Sabi niya, gracias molto gentile. Sabi niya, napakabait mo naman. Sabi niya ako sa Tagalog. Pero salamat, sabi niya, sa tulong mo. Pero sabi niya, may problema lamang siya. Sabi niya, kaya umiyak. Pero hindi naman namin tinanggap yung perang yun. Hindi namin, siyempre, kumbaga parang yung sawa ng loob ko lang, dinadaan ko sa pagluha yun. Ang tanong mo ay, kung paano ko nakapasok sa hotel? Ito si Maylene, may kumaring ang pangalan Desi. Nag-apply yun sa agency na ang pangalan Jabing. Ang niyayakap pala nun si Maylene kasi wala din trabaho nun. May anak nga ikaw yung Sabi daw ni Maylene, ako na lang isama muna kasi ako ngayon trabaho. Ngayon di nagproba kami, hotel. Sinama ako. Ayun, di nagproba kami, pinagnuti ko. Nagpakita akong gilas. Training ka doon sa pag-hotel. Nag-train talagang, itinrain kami. Pasalamat naman ako, pagkalipas siguro ng mga 1 buwan, pinapirma ako ng kontrata. Yung determinato. Talaga? Yung determinato, ibig sabihin, regular? Yung akin namang sa journal noon, ma-expire na rin siguro. 1 buwan na lang, ma-expire na. Alam mo yun, sa awa naman ng Diyos na determinato ako noon. Paano ka nalipat sa hotel mo ngayon? Pagkatapos ng isang kontrata, ipapasa ka naman sa dinala ako sa Chedi, na hotel din. Dinala ako ng Asla. Dinala naman ako sa hotel dyan, sa So, guys, I just wanted to be clear. So, tingnan nyo si ate nung nasa Pinas. Before ka so naglalaba daw siya. Pero ngayon, hindi lang siya nag-work sa hotel. Ang pinagtatrabahuan niyang hotel ay Hilton lang naman. Yung sikat na Hilton, kila Paris Hilton. Sa Hilton Hotel ka ngayon nag-work. So, gano'n ka nakatagal yan sa Hilton? 11 years na. Grabe. Ang galing, no? Kasi parang pag-iisipin mo, nasa Pinas ka, tapos yan nga, hanggang grade 6 ka, tapos naglalaba ka nun. Tapos ngayon,
Hilton sa Italy. Oo, parang, alam mo yan, doon ako nagiging, sa totoo lang, doon ako nagiging proud sa sarili ko. Doon ako nagiging proud. Oo nga, kasi ang ganda pakinggan. Sa Hilton sa Italy. Oo, kameryera ako, pero nakaka-proud. Then, pag iniisip ko yung naging buhay ko noon, sa Pilipinas pa, parang, hindi ko akalain na na makakatrabaho ng Italy, makakapagtrabaho ko ng hotel, ang sarap pakinggan, Hotel Hilton. International. Oo, nga't ako'y kameryera lamang. Housekeeper. Housekeeping, yung ganyan. Pero proud pa rin ako. Dahil, alam mo yung hindi nga ako, wala nga akong kumbaga sabi natin is na, hindi pala ako nakatapos ng high school, alam mo yun. Tapos hindi pa ako marunong mag-English. Isipin mo yun na nasa ibang bansa ako na nagtatrabaho ko sa hotel. Sa Hilton pa. Parang nakaka-proud sa sarili, sa totoo lang. Kasi yung mga kasabayan mo, may mga ka din kasabayan, nag-aaral. May mga katrabaho, sino may nakatapos ng pag-aaral yan. Yung iba kong mga katrabaho, nakatapos ng pag-aaral. Nakaka-proud naman talaga, sa totoo lang. Hindi naman kaya naniniwala din ako na ang buhay, hindi ako naniniwala porket hindi ka nakapag-aral, hindi ka aangat. Hindi ako naniniwala sa gano'n na, ay lang yan, grade 6 na natapos, wala yung mararating. Hindi ako naniniwala doon. Dahil, dinanas ko narating ko. Kung ano yung narating, kumbaga may narating ako sa kabila ng grade 6 na natapos ko, sa kabila na mahirap lang kami, sa kabila na hindi naman ako nakakapag-English. Sa totoo lang, hindi mo ko naman kinahiya, pero maging totoo lang tayo, kahit sa pagsulat, hindi ako masyadong marunong. Sa totoo lang hindi naman nakakasulat ako, oo, pero hindi hindi na ako makasulat ng, lalo pag sa mga English. Hindi ako sumulat. Ako lang isulat yun sa Tagalog, pangalan ko, mga ganyan lang. Pero hindi ako naniniwala porket grades sila natapos mo, o elementary lang natapos mo, wala ka mararating, hindi. Kaya ako nasabi, na-experience ko sa buhay ko kung ano ako ngayon, kung nasaan ako. Hindi ko masasabing mayaman ako. Pero at least nakatikim naman ako ng medyo saganang pamumuhay. At naibigay ko rin niya sa akin. At di ba meron ngang may nakikita ka na sa pinaghirapan mo. So nga yun Ay at least nakapag-paaral naman ako ng anak. Tapos... At ngayon sa Pinas, di ba? May kunting bahay. May pinatayo po siyang sarili mong bahay. Di ba? Tapos may nakabili naman ako ng konting lote sa subdivision. Talaga? Meron naman. Bali, naglabandera siya dati, tapos nag-Italy, nagsumikap. So, napatrabaho sa Hilton Hotel, nakapag-ipon siya ng pampundar doon sa bahay. So, kumbaga finishing touches na lang nung sa bahay. So, napatayo niya. 2 stories ba? No? So, tapos yun, nakapatapos naman ako ng aking anak. Ay papaano, nakapagpatapos naman ako. At kahit private, no? Oo naman, naka-private sila. Masasabi ko lang naman din sa akin sarili, napaka-content ako sa buhay. Sobra akong kontento kasi sabi ko nga, hindi ko naman nakalain na makaibang bansa ako. Di ba ga? Kaya sabi ko nga, yung iba bilib sa mga artista. So, totoo lang, yung ina-idol nila yung artista. Pero ako, kung may a-idolin ako, yung sarili kong kakayanan. Yun lang. Hindi ko naman inaano yung nag-a-idol sa mga artista, nag-a-idol sa mga ganyan-ganyan. Wala naman ako doon. Kumbaga, pinag-uusapan lang ang idol-idol. Basta idolin ko yung aking sarili. Dahil kilala ko yung sarili ko. Alam ko kung ano yung nagawa ko sa buhay. At kumbaga, alam ko yung pinagdaanan ko. At kung ano yung narating ko sa kasalukuyan. Yun. At sobra akong thank you. Ayun sa Panginoon. Oo nga. Si ate, yung isa sa nakilala ko na isa sa pinaka-grateful na tao, lagi siyang nagpapasalamat. At din yan, kagaya niya nga, hindi siya sa mga artista. Siya yung tipo ng tao na pag halimbawa siguro andito si Taylor Swift, pinagkakaguluhan. Tapos si Ate Marlene, nasa tabi niya si Taylor Swift, wala siyang pakialam. Kasi hindi niya kilala. Hindi ko kilala yung mga artista o mga sikat. Dahil ang ko naman doon, kumbaga, ang pananaw ko, sila kilala. Ikaw baga kilala. Kung dumating ba yung puntong magka-problema ka, sasaluwahin ka ba nila? Wala. Hindi, i-real to.
Hindi dahil hindi ka nila kilala. Wala lang. Ikaw, panay until, panay ang ganda-ganda niyan, idol ko yan, sa galing, sa ganda. Nandun na tayo, pero hindi ako para makipag-idolan sa mga ganun. Ang katuwiran ko nga, kung a-idolin ko yung mga artista, mas a-idolin ko yung sarili ko. Yun ako. Tapos, may nakwento ka pala sa akin dati. Sabi mo, di ba, hindi mo alam na makapunta ka sa Italy. Pero, bago ka nagpa-Italy, meron dating sign na yung about sa Italy. Sabi mo, di ba, may napanood ka? Totoo yun. Yung story, yung May movie. Miracle of Love. Oo, yung palabas, movie. Movie yun. Ilang taon ka nun? Bata pa ko siguro, mga Teenager. 16. Mga ganyan. Napanood mo. Ang si Gabby Concepcion, si Roxanne Abad Santos, Mga dating artista. si Snooki nandun din. Tapos? Ngayon sabi ko, parang alam mo yung ksenang nakasakay sa bangka na may tubig, na may bahay. Na, bakit parang alam mo yung, parang lutang ako na namangha ako. Na sabi ko, may ganyan palang lugar, may bahay, tapos may tubig. Parang iniisip ko, paano nangyari yun? Ngayon sa isang igla, parang ako na, balang araw, makakarating din ako dyan, makikita ko rin yan. Hindi, parang sa isip ko na makakarating ako sa lugar na iyan. Nung Datay na yun nung na. datay na pinanonood ko. Kasi gandang-ganda nga ako, hamang-mangha ako. Na, sa isip ko lang naman yun. Hindi ko naman biniyo. Basta sa isip ko lang, sabi ko, ang ganda nito, sabi ko, may bahay, may bangka, may tubig, sabi ko, parang namanghang-mangha ako na, totoo ba ito? Parang inisip ko, totoo ba ito? Tapos sabi ko, balang araw makakating ako sa lugar na iyan. Yun lang ang tawag ko sa isipan ko. Ngayon, na-realize mo na dumating yung panahon na dito na nga ako sa Italy, na dumating yung panahon na natuklasan ko, yung palang lugar na yun na kinamamanghaan ko. At sabi ko, balang araw ay makakating ako dito. Yung pala sa Venice. Yung pala yung Venice nato sa Italy. Yung Venice pala yun, yung napanood niya sa pelikula. And yet, sabi mo, makakarating ka doon balang araw. Pero, sa sobrang focus niya sa trabaho, kasi si ate, sa lahat ng nakilala ko, siya yung trabaho, bahay. Puro lang ganon. Kita, padala, ganon. So, ganun lang siya. Napakasimple. Trabaho, bahay. Hindi niya pa nararating ang Venice. Ilang taon ka na dito sa Italy? 20 years na ako. 20 years, pero ang Venice is 3 hours lang galing sa Milan. So, galing dito sa Milan, pag Venice, kasi pumunta na akong Venice, 3 hours lang siya. So, pero at least napunta ka sa Italy. So yun, parang sign siya, no? Sign na baga yun? Oo, kasi sabi mo, balang araw pupunta ka. Hindi man sa Venice, at least dito. Sa Italy pa rin. Sa isip ko lang siyempre, dahil manghanga ako. Pero nakakatawa lang kasi kung isipin ang istorya ng buhay mo, parang pag malalaman nila kung saan ka galing, tapos kung saan ka ngayon or saan ka napunta, parang medyo mahirap siya talaga, pwede pala yun. Tapos isang beses pa na ito pa isang beses na hindi ko makalimutan na umuwi ako hindi ko na lang alam kung ilang beses pang ilang uwi ko ng Pilipinas nung may kababata ako na nagkatagpo kami sa karsada. Bibili din siya ng isda, bibili din ako ng isda. Tapos nagkita kami, sabi niya, pala, umuwi ka pala, sabi ko, oo. Tapos sabi niya sa akin na hindi ko makakalimutan, ilang taon nang nakakalipas. Sabi, di mo nga naman Maclean, hindi mo akalain na makakapangimong bansa ka. Hindi mo akalain na makakapunta ka ng Italy. Sabi niya ganyan. Hindi pa sabi niya pala sa akin ganito, yung unang sabi niya sa akin, umuwi ka pala, sabi niya, ay ang ganda-ganda mo ngayon. Siyempre, bata pa ako noon. Hindi pa ganito ang itsura ko. Medyo bata pa. Tapos siyempre, di ba pag ikaw naman galing magbansa, makinis yung balit mo, maputi ka. Tapos, sabi niya, tingnan nga naman ang buhay, Marlene, hindi mo akalain na makakaibang bansa ka, makakapunta ka ng Italy. Sabay ngiti na lang ako. Yun na lang naisagot ko. Ngumiti. Tapos yung sabi niya, ang ganda-ganda ko, sabi ko, salamat. Pero mali ko ba kung totoo? Pero, eto kumbaga last na question sa'yo. Kung halimbawa, may mapupulot na aral sa buhay mo, ano sa palagay mo yun?
sa akin, huwag mong ipo-focus ang iyong sarili sa isip na hanggang dito na lamang ako. Na kumbaga parang sabi mo na, hindi ako nakapag-aral, hindi ako marunong sumulat, hindi ako marunong mag-English. Huwag mong ipo-focus sa sarili mo na hanggang dito na lang ako kasi wala ako. Ituloy mo lang kung ano yung kaya mo. Ituloy mo lang kung ano yung dumating sa'yo, subukan mo, subukan. Na hindi babagsak ka, babangon ka, babagsak ka, babangon ka. Matutuklasan mo rin yung katotohanan sa buhay mo. Kung ano nga ba yung Para sa'yo. yun para sa'yo. Kung saan ka magiging matagumpay. Yun lang. Tsaka yung maging matatag ka sa buhay. Kasi dinanas ko kaya ako nasabi. Dinanas ko. Tsaka hindi ka naman makakapagsalita ng isang bagay kung hindi mo dinanas. Tsaka yung lagi magpakatotoo sa sarili. Kung ano ka, tanggapin mo lang kung ano ka. Katulad sabi sa'yo, tanggapin mo lang. Kasi yan tingin sa'yo hanggang sa'yo nga. Kaya ako sa ngayon, ang masasabi ko lang, ako lang matatanungin. Sobrang saya ko na kung anong meron ako. Sobrang kontento ko na kahit kung anong meron ako. Wala akong pera, hindi ko sabing marami na akong pera, mayaman ako, o kung anong meron akong mahalagang bagay. Basta nakontento ako sa bagay na meron ako ngayon, sobrang saya ko. Kumbaga, masasabi mo na sa lahat-lahat, masasabi mong nagtagumpay ka na. Oo naman, oo talaga, super, nagtagumpay ako sa buhay. Yun ay yung sa akin ha, yun ang At saka, yakapin mo rin yung kung ano nakaraan mo. Oo, yakapin mo yun. Bakit? Kasi doon ka doon ka nagmula eh. Doon sa nakaraan mo, doon ka nagmula. Yun ang nagpatatag sa iyo, yun din nakaraan mo, nagpamulat sa iyo. Yun din nagpatatag sa iyo. Ba't mo kakalimutan yun, di ba ga? So, ayun na nga. Wow, mahaba siyang kwento, pero napakaganda ng kwento actually. So, yun. Kung meron man masasabi si Ate Marlene sa inyo, base sa pinagdaanan niya ha, yun nga din. Huwag mong iisipin na hanggang doon ka lang. Try mo lang, subukan mo lang, diretso lang. O sasabihin mo na di ba naman ang pangibang bansa, iba't ibang tao naman ang nakakalamuhan mo dyan di ba ga? May nag-aral, may mayaman, may mahirap, may masama, may mabuti. Lahat yan makakasalamuha mo. At dyan ka rin matututo sa pakikihalamuha mo yan kahit hindi ka nakapag-aral. Diyan ka matututo. Ako yun ha, sa experience ko. Bakit? Mga kasamahan ko sa hotel. Mga kasamahan ko, mga nag-aral yung iba. Yung ibang may sabi natin, matataas ang posisyon, nakakasama ko sila, nakakalimuha ko sila. Ano ba naman ako? Isang elementary graduate lang, nakakasama ko sa hotel. Sabi natin mataas ang label. May status. May status, yun ibig sabihin. Okay. Ngayon nakikipagsabay na rin ako sa kanila. Imagine, nakikipagsabay na ako sa kanila. Di ba magandang experience na rin sa buhay yan? So, ayun guys. Hindi lang siya basta nakaano sa hotel agad ha. Kumbaga, madami muna siyang nagdaan sa mga bahay-bahay, linis-linis. Kasi ganito dito, kumbaga, oras yung binabayaran sa mga bahay-bahay. So, every opportunity kailangan mo talaga i-grab kung gusto mong kumita at mag-survive sa ibang bansa. So, yun lang muna sa ngayon. It's a long but a beautiful story. So, ayun. If you haven't already, subscribe and that's it for now.